na nagpapasalamat at humihingi ng kaunawaan at isipan na may pag-unawa at pag-alala sa iyo pong mga itinuturo sa amin sa pamagitan ng Sabbath School. We continually pray, Lord, sa aming mga pisikal ng pangangatawan na kami po ay maging attentive at maging bukas at ang amin po mga isipan din ay tunay na nakikinig sa mga katotohanan ito. At nawa ito'y makatulong po sa amin, sa aming pamumuhay, even sa patuloy na pagdiligod sa iyo. Taming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, again, tayo po ay nasa chapter 7 pa rin at ang chapter 7 ay patungkol po sa purpose ng church or layunin ng iglesia. So bilang pagbabalik tanaw, ano nga po yung tatlong layunin ng iglesia? Una, pangatlo po yun, Lol. Yung una muna. Una ay, Zoe? Si Zoe alam. Pagsamba sa? Okay, sa Diyos, di ba? Pagsamba sa Diyos. Okay? So, lagi nyo tandaan, may dalawang pagsamba. Yun ay pangkalahatan. So, yun yung Lord's Day at yung individual. So, natapos na po natin iyon. And we praise God for that. So, ngayon naman, magpapatuloy tayo. Magpapatuloy tayo sa pangalawang layunin naman. Dadako tayo sa pangalawang layunin. At iyon po ay ano yung pangalawang layunin ng iglesia? Pagpapatibay ng iglesia. So, tandaan nyo lang po yung pataas tsaka yung ano ba tawag dito? Pahalang? Pahalang, no? So, yung pataas, yun po yung pagsamba sa Diyos. Yung pahalang naman, may dalawang direction. Yung inward tsaka outward. Yung inward, yun yung pagpapatibay sa iglesia. Yung outward ay yung pag-eebanghelyo. So ngayon, dadako tayo sa pahalang at yun ay yung inward na direction at yun ay yung pagpapatibay sa iglesia or pagpapatibay sa mga mananampalataya. Okay? So, okay. Alright, so babalikan ko lang po yung unang layunin which is ang pagsamba sa Diyos. Ito yung una at mahalaga. Tandaan niyo po yung pagsamba sa Diyos ay ang una at mahalaga dahil dapat nating maunawaan na lahat ng ginagawa ng iglesia ay nagsisimula sa Diyos. Kaya ang unang layunin ng iglesia ay sumamba sa Diyos kasi po ang lahat ng ginagawa ng iglesia ay nagsisimula sa Diyos. Yun ang kahalagahan bakit ang unang layunin ay pagsamba. Okay? Lahat ng ginagawa ng iglesia ay nagsisimula sa Diyos, sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kabanalan, at sa kanyang kalooban. At kapag tunay na sumasamba ang iglesia sa Diyos, ito ay, kapag sumasamba talaga tayo sa Diyos, anong ginagawa natin? Nakikinig sa kanyang salita. Di ba? Pag sumasamba ka sa Diyos, ikaw ay nakikinig sa kanyang salita at nagpapasakop sa kanyang otoridad. Okay? At ninanais mo ang mga bagay na ninanais ng Diyos. So, yun lang ang ilan sa mga pagpapakita ng pagsamba sa Diyos. At dahil dito, ang pagsamba sa Diyos ay natural na humahantong sa pagkilos patungo sa kapwa. Ulitin ko po, ang pagsamba sa Diyos ay natural na humahantong sa pagkilos patungo sa kapwa. No? At ito yung pahalang na layunin. Yun nga po yung pahalang na layunin. At inuutos ng Diyos sa mga sumasamba sa Kanya na pagtibayin ang iglesia. Okay? Upang itayo ang kapwa mananampalataya sa pananampalataya, sa kabanalan, pag-ibig at pagsunod. So, pag sinabi nating
pagpapatibay sa mga mananampalataya, it means ang ating gagawin ay itatayo natin ang ating kapwa mananampalataya. Unang-una, syempre, tulungan siya tumayo sa kanyang pananampalataya. Pangalawa, tulungan siya tumayo sa kanyang kabanalan. Pangatlo, tulungan siyang tumayo sa kanyang pag-ibig sa Diyos. At tulungan siyang tumayo sa pagsunod sa Diyos. Okay? Now, meron pang other side, again, ng pagkilos natin patungo sa kapwa, at yun naman ay ang ipahayag ang ebanghelyo sa mga naliligaw. So ito, dito natin makita yung relationship towards other people. Una, sa kapwa mananampalataya. Pangalawa, sa mga hindi naman mananampalataya or yung mga naliligaw. Now, ang layunin ay upang marinig ng mga makasalanan ang mabuting balita at sila'y magsisi at manampalataya kay Kristo. Sa madaling salita po, pakinggan nyo to, kung tunay nating sinasamba ang Diyos, susunod tayo sa Kanya. Tama? At inuutos ng Diyos na mahalin natin ang kapwa sa pamamagitan ng pagpapatibay sa iglesia at paghahayag ng ebanghelyo. Nakita nyo yan? Pagmamahal sa kapwa, di ba? Sinabi doon na ibigin ninyo inyong mga kapwa, di ba? So, dalawa yung kapwa-tao mo, mananampalataya at mga hindi. So, anong dapat mong gawin? Pagtibayin, pagpapatibay ng iglesia at paghahayag naman ng ebanghelyo. Sa ganung paraan, nasuserve natin nasusunod natin yung pagmamahal sa kapwa. Kaya hindi po pumipili ang iglesia, no, sa pagitan ng pagsamba at ng misyon. Hindi ka pipili, sige, anong gusto mong gawin na layunin? Yung pagsamba sa Diyos or yung misyon? Wala, hindi mo mapipili yun. Hindi ka pwede magsabi na doon lang ako sa pagsamba. Ayoko ng misyon, bahala na kayo dyan. Hindi mo na din masasabi na dito ako sa misyon pero hindi ka naman sumasamba sa Diyos. Hindi po, kasi hindi natin may papaghiwalay yung pagsamba at yung paglilingkod or yung mission. Kasi po, nauuna ang pagsamba at mula sa pagsamba, dumadaloy ang mission. You see? So if you are really, truly worshiping God, then yung mission ay magiging maluwag sa atin. Hindi mahirap na patibayin ang kapwa mananampalataya. Hindi rin mahirap ang paghahayag ng ebanghelyo. Kung tunay ang pagsamba mo sa Diyos. Kung tunay mong sinasamba ang Diyos. Outflow kasi yon. No? Outflow yun. Kaya nga 'di ba laging pinapaalala sa atin, mag-aral kayo ng salita, alalahanin yung biyaya ng Diyos kasi doon magmumula yung heart nyo for other people. You see? Kaya sa madaling salita at pwede rin nating sabihin na kapag ikaw wala kang pagmamahal sa kapwa, mananampalataya mo, wala kang pakialam, yan, nagkakasala na, hinahayaan mo lang. Or kapag ikaw naman ay walang compassion sa mga naliligaw, yung mga hindi pa naliligtas, bahala kayo dyan, hindi kayo ligtas, bahala kayo. Malaki ang chance at malaki ang pagpapakita nun na hindi ka sumasambang tama sa Diyos. Wala kang pag-aaral ng salita, wala kang pananalangin, wala kang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakita niyo yon? Kaya hindi natin ito mapepeke. Kung paano ka makisalamuha sa iba ay refleksyon ng kung paano ka sumasamba sa Diyos. See? Diba? Wala kang pakialam sa iba. Kasi, unang-una, wala kang pagsamba sa Diyos. So, yung reaction mo sa mga ginagawa ng tao towards you at reaction mo sa mga taong nakikita mo sa labas, makikita doon kung sumasamba ka ba sa Diyos o hindi. And by the way, pagsamba sa Diyos ay hindi lang pangkalahatan. Maaari, nakikita ka sa pangkalahatang pagsamba. Pero ang tanong, sumasamba ka ba sa iyong individual na pagsamba? See? Kaya makikita mo saan may mali. Makikita mo. Okay? Ang isang iglesyang tunay na tumitinging pataas sa Diyos ay tiyak ding titingin palabas sa mga tao. See, hindi pwede mahiwala yon. If ikaw tumitingin ka sa Diyos, hindi mo mahihiwala yung pagtingin mo sa ibang tao.
Sa makatuwid, dahil ang iglesia ay umiiral upang sumamba sa Diyos, kinakailangan din nitong at patibayin ang mga mananampalataya at ipahayag ang ebanghelyo sa mga naliligaw. Ito ang likas na bunga ng tunay na pagsamba. See? So ask yourself, tingnan nyo yung mga ginagawa ninyo sa pang-araw-araw. Merong badong bahagi na kung saan minamahal mo ang iyong kapwa mananampalataya at pinapakita mo yung habag mo sa mga hindi mananampalataya? Meron ba? Naiisip nyo ba yun? Kasi kung wala at hindi, maaari at malaki ang tsansa, wala kang pagsamba sa Diyos. Yun ang nakakatakot. No? Lalo na po, last Sunday, naging malinaw na sa atin ang paglakad sa kalooban ng Diyos. Naging malinaw na sa atin paano malaman ang kalooban ng Diyos. Masasabi nyo ba pagkatapos nun, lumalakad kayo sa kalooban ng Diyos? Masasabi nyo na ba? Diba? O hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam kalooban ng Diyos sa'yo. No? So, hindi po dapat ganon. Okay? So, kaya po ang tatlong layunin ng iglesia ay hindi mo maipaghihiwalay. Hindi mo maipaghihiwalay, hindi mo madadisect yun. No? Konektado yung tatlong layunin. Okay? At kapag hindi natin nagawa ang unang layunin, which is pagsamba sa Diyos, siguradong hindi rin natin magagawa yung dalawa pa. You see? Outflow lang kasi lahat yun. Kaya yung mga tao magsasabi, Kuya, okay lang ako, wala akong kasalanang ini-enjoy. Kita yan sa buhay mo, kapatid. Wala kang ginagawang kasalanan, pero galit-galit ka sa kapwa mo mananampalataya. Wala kang ginagawang kasalanan, pero wala kang pakialam sa iyong kapwa mananampalataya. Wala kang ginagawang kasalanan, pero wala ka naman din pagmamahal sa mga makasalanan. Ay, kailangan mo tingnan yung inner talaga. Hindi po natin yun mapepeke, mga kapatid. Your life will really show yung tunay na pagsamba mo sa Diyos. See? Kasi, yun nga po, konektado yung tatlo. Kaya, ganun po kahalaga ang tama at seryosong pagsamba sa Diyos. Ganun kahalaga yun. Kaya tingnan nyo po, halos 6 na Sunday natin, binakbakan yung unang layunin pa lang. Di ba? Dahil mula dito, magagawa natin ang dalawa pang layunin ng iglesia. And very natutuwa po ako at nagpapasalamat sa Diyos kasi even yung messages natin sa morning and afternoon, personally nakikita ko talaga sobrang complementary lahat. Ibig ko pong sabihin, nagtutugma ba? No? Lahat, pag-aaral natin ito, kaya ako talaga na-amaze sa Diyos. Personally sabi ko, grabe, no? Nililid talaga niya ba? Personally, sa akin po personally, hindi po to sa pagmamayabang. Pero mapagkumbabang sinasabi ko po sa inyo, tunay po yun. Tunay po yun. Kaya araw-araw may purpose ang buhay mo. Araw-araw, hindi boring ang buhay ng Kristiyano. No? Kaya kapag meron nakakaramdam ng boring ang pagiging Kristiyano, ay ibig sabihin kasi hindi mo nakikita yung layunin ng Diyos. Diba? Kaya every time, yung pamumuhay talaga natin, magiging magiging organized yan lagi. Meron kayong ita-target every day na ito yung layunin, ito yung malinaw May nangyari. O paano mo yun i-deal? O, ito yung kalooban ng Diyos. Ito yung nahayag na kalooban ng Diyos. O, gawin mo yan. Di ba? O, recently, sa family, may nangyari. So, sinabihan ko sa ako, ganito gawin mo kasi ito yung sabi ng salita. Sundin mo yan, gawin mo yan, kasi ito dapat mong gawin.
Malinaw ang sabi ng salita eh. O, di ba? So, doon ko na-realize, nga no, basta may nangyayari, malalaman natin kung paano yun i-deal. Why? Merong inihayag na kalooban ng Diyos. Ngayon, kapag hindi natin yun sinunod, ibig sabihin, hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo lumalakad sa kalooban ng Diyos. Nagmamatigas tayo, nagre-rebelde tayo sa Diyos. Sinabi ng salita ng Diyos, lumago kayo sa karunungan ng Diyos, hindi kayo nag-aaral ng salita araw-araw. Paano kayo lumalakad sa kalooban ng Diyos? Nakita niyo yun? So everyday, magpupush ka na mag-aral ng salita ng Diyos. Bakit? Ang sabi na nahayag na kalooban ng Diyos ay lumago sa katotohanan, sa salita ng Diyos. Malinaw yun. At marami pang iba. Di ba? So, kapag yun ay ginagawa natin, sinusunod natin, that is pagsamba sa Diyos. Kaya po yung pagmamahal sa kapwa mananampalataya at pagmamahal naman sa mga hindi mananampalataya, bunga yun kapag sumusunod tayo. Mga kapatid, ito lang, gusto ko pong bigyang diin sa inyo. Kung hindi nyo yun nararamdaman, ibig sabihin nun, hindi nyo nagagawa yung unang layunin. You're not worshiping God. Paano nga sumamba sa Diyos? Romans 12, 1 and 2. Hihandog ninyo ang inyong katawan bilang buhay na handog. Ngayon, balik po tayo sa pangalawang layunin. Ang pagpapatibay po ng iglesia. Ito yung yung sa horizontal. No? Tandaan nyo po, pahalang, horizontal. At upang mas madali ninyo pang matandaan, ito yung inward na layunin. Inward. Kasi po sa pahalang na layunin, may inward at may outward. So the inward is pagpapatibay sa iglesia. At yung pangatlo, yung paghahayag ng ebanghelyo, pahalang pa rin siya, para naman ito sa mga tao, para pa rin sa mga tao, pero outward naman yung direction. Okay? Ngayon, maaari nating sabihin na ang iglesia mismo ay means of grace. Di ba? Alam niya, natatandaan niyo po yung means of grace? Sinakatanda ng means of grace dito. Ano po yung mga means of grace sa Tagalog ay? Sacraments. Tama. Pero dagdag na natin po yung fellowship ng mananampalataya. Di ba yung kaparaanan ng biyaya? Means of grace or kaparaanan po ng biyaya, ito yung ginagamit ng Diyos sa ginagamit ng Diyos upang pabanalin ang kanyang mga tao. Ginagamit niya yun. Means of grace. Kaya kaparaanan ng biyaya. Kasi ginagamit yun ng Diyos upang pabanalin ang kanyang mananampalataya, ang kanyang tao. Okay? Pero, sinabi dito ni Mark Dever, by the way, meron pong conference in October, kailan yun? 29 and 30? Or 30 and 31? October, di ba? October. Meron pong conference si Mark Dever. Pumunta pa siya dito sa Pilipinas. So, kung gusto nyong makita personally at makinig personally sa nagsulat na itong libro na inaaral natin, mag-ipon-ipon na tayo. So, October 29 and 30, 2 araw po yun. So, sabi niya, si Mark Dever, sabi niya, maaari nating sabihin na ang iglesia mismo ay ang kaparaanan ng biyaya. Sabi niya ganon. Ngunit, kailangang malinaw nating maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. At may 3 bagay na dapat nating tandaan na hindi ito ang kahulugan. So, ganun kasi minsan magbibigay ng magbigay ng kahulugan. Sasabihin mo kung ano yung hindi nito kahulugan. So, ito yung sabi niya. Ang iglesia bilang kaparaanan ng biyaya ay hindi nangangahulugang nagliligtas ang iglesia ng tao hiwalay sa pananampalataya. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Okay? Hindi po nangangahulugang nagliligtas ang iglesia ng tao hiwalay sa pananampalataya. Hindi po ganon. Hindi din pinapalitan ng iglesia si Kristo. Okay? At hindi din otomatikong nagbibigay ng biyaya ang iglesia.
Ibig sabihin, kapag ikaw ay nasa iglesia, ay matatanggap mo na agad ang biyaya ng Diyos. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun. Okay? Hindi po yun ganun. Sa halip, ang iglesia po ay ang kasangkapan. Instrumento. Kasangkapang itinalaga ng Diyos na karaniwang ginagamit ng banal na espiritu sa kanyang gawain. And yun ang nakita natin sa Acts. Di ba? Nakita natin yun sa Acts. At ngayon, tatlong paraan kung paano naglilingkod ang iglesia bilang kaparaanan ng biyaya. Malinaw po ba sa inyo? Nakaka-follow po kayo? Pag sinabi nating means of grace, again, kaparaanan yun ng Diyos para gawin yung kanyang biyaya or ibigay ang kanyang biyaya sa isang tao. At sabi ni Mark Dever, ang iglesia daw ay maaari nating matawag na kaparaanan ng biyaya ng Diyos. Okay? Sa paanong paraan? May tatlo daw. So, ang iglesia ay magiging kaparaanan ng biyaya ng Diyos. Number one, again, sa paghahayag ng ebanghelyo. Diba? Means of grace ang church sa pamamagitan ng paghahayag ng church ng ebanghelyo. Again, ano nga pong ano bang ebanghelyo? Ano po ang iglesia? Ito ang mga tinawag ng Diyos. Ibig sabihin, mga mananampalataya, bawat individual na mananampalataya, kapag sila ay naghahayag ng ebanghelyo, kapag ipinapangaral ng iglesia sa publiko ang ebanghelyong nagliligtas, ang pananampalataya ay dumarating sa pamagitan ng pakikinig at ang pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. So, kaya nagiging kaparaanan ang iglesia. Kasi sila yung tagapagdala ng salita ni Kristo. Pangalawa, paano nagiging kaparaanan ng biyaya ang iglesia? Pangalawa, paglalarawan ng ebanghelyo. Paano yon? Paano natin nilalarawan ng ebanghelyo? Dapat alam nyo na to. Ano yung gawain ng iglesia na nagpapakita ng ebanghelyo? Uy, sinabi na natin to, di ba? Yung elements of worship, pagbabasa ng Biblia, pagpapanalangin ng Biblia, pag-awit ng Biblia, pangaral ng Biblia, at yung huli, tandaan nyo, ipakita ang Biblia. Paano nga ipapakita ang Biblia? Hindi po. Hindi po. Paano ipakita ang Biblia? Hindi po. Okay. Sirit na, sirit. Okay. Sa sacraments. Diba? Napapakita natin ang gospel sa baptism at napapakita din natin ang gospel sa Lord's Supper. So, sabi dito, nagiging kaparaanan ng biyayang iglesia sa paglalarawan ng ebanghelyo, ibig sabihin yung sacraments. Sige nga, test tayo. Paano napapakita ang gospel sa baptism? Paano napapakita ang ebanghelyo sa baptism? Zoe. Paano napapakita ang ebanghelyo sa baptism? Parang ang ano po is, paano nilalarawan ng baptism yung gospel? Parang ganun po yung tanong. Paano niya nilalarawan? Okay po. Pero ang ano kasi doon, parang paano niya pinapakita yung gospel? Yung pagpapakita kasi ng pagsisisi, parang response yun sa gospel eh. Pero kasi ang tanong po, paano nilalarawan yung gospel doon sa pagbabaptize? O, paano mo nakita? Yes, di ba nilulubog po, tas inaahon. O, paano nakikita yung gospel doon? Yun yung tanong. Pag ginano mo yung tao, pag ginano mo yung tao, ano nakikita mo? Tubig! Ha? Ano, Dan?
Yung, ano? Ano sinabi ni Jan Jan? Tama. Nandiyo ka na. Yung resurrection sa ahon. Di ba? Pero yung pag ano yon? Dugo. Yes, death. Di ba? The gospel, ang ebanghelyo nakikita po sa baptism. Why? Kasi ang paglubog ay pagpapakita ng kamatayan sa kasalanan at ang pagkabuhay naman, pag-ahon naman ay pagpapakita ng bagong buhay kay Kristo. You see? O ngayon, ang banal na hapunan, paano niya nalalarawan ng ebanghelyo? Yes, parang nakita ko si Jill. Ano yan, Jill? Okay, sige, patuloy mo lang. Ano? Yung namatay siya para sa atin. Okay, yung katawan niya. Tama? Okay. So yes, meron lang tayong itatama doon. Ang body, yung bread is the body of Christ na siyang inalay para sa atin. Tama? And yung blood is, ang alam natin kasi yung juice or yung wine, blood ni Kristo na naglinis sa atin. Pero kasi, ang sinabi kasi doon, sabi ni Christ, this is my blood, the blood of, this is the cup, ano yun? Yung blood doon is the new covenant. Anong sabi niya doon? This is the blood of the new covenant. Ano ibig sabihin nun? Blood of the new covenant. Well, tama po. Simbolo yun ng kanyang kamatayan. Kasi nga ang isang covenant, para mapagtibay siya, is kailangan ng dugo. Okay? Makikita niyo yan sa Old Testament. Kailangan ng dugo. Oh yes, isa yun sa, di ba? Pag may covenant yung usapan yung mga ano dati, naglalaslas dito para may dugo. Parang ganun po yun. So, ibig sabihin, yun yung pagsisimula ng bagong tipan. Okay? In Christ. In Christ. So, napapakita natin yung gospel doon kasi again, the body of Christ na inalay para sa atin and His blood. Yes, pagpapakita na siya'y namatay kasi nga, may blood dahil na siya'y namatay. At yon ang pagsisimula ng bagong tipan. The new covenant. Naintindihan niyo po yun? Nakikita niyo po yun? Okay. So what is the new covenant? Ano po yung bagong tipan? Ano ba yung bagong tipan? New covenant. Ang bagong tipan ay yung Matthew, Mark, Luke, John. Yung may bagong tipan. Yung bagong tipan ay Jeremiah 31. Jeremiah 31. Okay lang po. Yung bagong tipan po ay yung sinabi ng Diyos sa Jeremiah 31 na yes, papalitan ko yung kanilang puso, 'di ba? Yung kanilang pusong bato ng pusong laman at bibigyan ko sila ng spirito at ang aking utos ay nasa kanila ng mga puso, hindi na sila kailangan turuan. So, yun yung ano nun, yung sinasabi sa bagong tipan. Ibig sabihin, ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay hindi na sa pamagitan ng, yun nga, yung mga simbolo na nakita natin sa lumang tipan. But, ang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay mula na kay Kristo. Di ba? Sa, ano na siya, spiritual, hindi yung mga pinapakita doon sa lumang tipan. So, well, pag-aaralan pa natin yun ng mas malalim, yung bagong tipan. Pangatlo, paano nagiging kaparanan ng biyayang iglesia? Pangatlo ay pagpapatibay ng ebanghelyo. Anong ibig sabihin nito? Sa pamagitan ng pagiging kasapi ng iglesia,
disiplina at pakikisama, pinagtitibay at pinangangalagaan ng iglesia ang pagpapahayag ng pananampalataya ng isang mananampalataya. So, pinatutunayan ng iglesia, ang buhay na ito ay nagpapakita ng ebidensya ng biyaya. Ibig sabihin, ang iglesia ay nagiging kaparaanan ng biyaya ng Diyos kapag daw nakikita sa ating buhay. So, sa madaling salita, pamumuhay ng may kabanalan. You see? So, tanong, bakit mahalagang sabihin na ang iglesia ay kaparaanan ng biyaya, ngunit hindi ang pinagmulan ng biyaya? So, tanong ko po sa inyo, bakit mahalagang sabihin na ang iglesia ay kaparaanan ng biyaya, ngunit hindi ang pinagmulan ng biyaya? Bakit kailangan natin yun i-klaro sa bawat isa? Ng iglesia, kaparaanan lang, pero hindi pinagmulan ng biyaya. Bakit? Bakit yun mahalaga? Sa inyo lang po. Bakit? Bakit daw mahalaga na sabihin na ang iglesia ay kaparaanan ng biyaya, ngunit hindi pinagmulan ng biyaya? Hindi galing sa atin ang biyaya. Kaparaanan lang tayo ng biyaya. Ngayon, bakit mahalaga na sabihin yon? Bakit mahalaga na maging malinaw yon sa atin? Lalo na tayo ay nasa sa ikalawang layunin, yung pagpapatibay, di ba, ng iglesia. Tapos susunod, paghahayag ng ebanghelyo. Ngayon, bakit bago tayo mas lumalim doon, bakit kailangan maunawa natin na kaparaanan lang tayo, instrumento lang tayo, hindi sa atin nagmumula yung biyaya? Bakit kailangan natin yon maunawaan ngayon? Kayo po, in your own, sa inyong sariling pagbibigay ng dahilan. Bakit po? Para iwas, Para iwas? Yes. Isa yun. Di ba? Para hindi tayo magmalaki. No? Kasi prone talaga tayo sa ganun. Diba? O ingat tayo sa ganun. Pag mamataas. Ano pa? Para iwas? Sa akin personally, para iwas burnout. Ano yung burnout? Yung sunog sa labas? Kulang yon. May out pa eh. Hindi. Burnout is pagkapagod. Yung parang, ayoko na, pagod na ako. Dati nararamdaman ko yung lagi. Lalo na pag matitigas yung ulo, di ba? Lalo na kapag naghayag ka ng gospel pero wala talaga nagre-respond. So, kasi, unknowingly, inaano kasi natin na effort natin, sayang effort ko, parang ganun ba? Pero laging paalala, ito maganda paalala to sa atin, kaparaanan lang tayo. So, ibig sabihin, kapag ginagawa natin yon, dapat masaya ka. Bakit? Ginagawa mong kalooban ng Diyos. Wala mang tumanggap or meron man tumanggap. Dumadami man tayo o hindi. Sabi ko nga sa inyo dati, napapaisip talaga ako, ito bang iglesia na to? Ano ba talaga to? Sa totoo lang po hindi po magsisinungaling. Lalo na dati, yung dami pa nating kabulustugan, yung malinaw pa na umaga, sabi ko talaga, parang, wala lang din to, mawala lang din to. Yun talaga sinasabi ko sa sarili ko. Pero isa sa malaking tulong sa akin, lalong-lalo na talaga yung message last Sunday. Sabi ko talaga, ito yung kalooban ng Diyos. Ito ang ginagawa ng kalooban to ng Diyos. Bakit? Sinusunod. Ako po personally, ginagawa ko kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. So, it is the will of God. Malinaw na will ni God. O, depende na lang yung nakatagong kalooban niya kung, di ba? Di ba? Basta, ginagawa natin yung, ano yung malinaw na kalooban niya ngayon. And yun ang mahalaga. Wala nang ibang mahalaga. Preceptive will. Tsaka decretive will. Medyo, yes, nakakalito yung pagbagkis nun eh. Para mas madali nyo maintindihan,
hidden tsaka revealed. Hidden, yun yung decretive yun. Di ba? Preceptive. Preceptive. Okay po? So, again, ang iglesia ay daluyan lamang ng mga pakinabang na nagmumula sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. Tandaan niyo po yan. Daluyan lamang tayo. Inilalarawan ng iglesia bilang daluyan o daan kung saan karaniwang dumarating ang mga pakinabang ng kamatayan ni Kristo. No, yung mga benefit ba ng death ni Christ na ibibigay yon sa mga tao sa pamagitan ng iglesia. No? Hindi nito ibig sabihin na limitado ang Diyos sa iglesia. Huwag niyo pong iisipin na sa pamamagitan lang talaga natin magagawa yan ng Diyos. No. Meron at pwede siyang gumawa ng kanyang miracle na hindi natin alam. Kaya sabi ni Pastor Olan, ngayon nawawang ko siya, meron kasing ganito, may dalawa kasing pananaw. Yung cessationism, tsaka anong tawag doon? Continuationalism. Yung cessationism po, ang turo doon, ang stand doon ay huminto na yung mga miracles ni God. Tapos na. Hindi na nangyari yun. Yung continuation, yung yung kabila is nangyayari pa rin. Now, sino yung nag-hold ng continuation? Yung mga Pentecostal. Alam niyo mga Pentecostal. Natin tinan niyo, gagano'n ba siya? Tapos yung, in Jesus' name, palabas ko sa iyo. Ay yung mga cessationalist naman, yung nahinto na daw, hindi yun. Hindi ka na makakapagpalabas ng mga demonyo. Kasi wala naman na si Kristo, wala na ring apostol. Parang ganun po. Well, si Pastor Olan, nasa gitna siya. Kasi sabi niya, I believe, naniniwala ako na tama, wala na makapagpalabas ng mga demonyo sa atin, wala na makagawa ng mga nakikitang miracle, pero naniniwala pa rin siya na maaari pa rin gumawa ng milagro ang Diyos. Kaya sabi niya, nasa gitna lang ako. Ngayon, naintindihan ko si Pastor Olan. And I agree with him. And malay mo, di ba? Pwede. Kung loobin ng Diyos, walang problema yon. Sabi niya nga, wag mo ikakahon yung gawa ng Diyos sa mga katuruan ng tao. And this is very heartbreaking. Kasi kung hindi niyo po alam, grabe yung nangyayaring pagsisimula ng division ngayon sa mga reform dito sa Pilipinas. Dahil sa mga katuruan. Diba? Yun nakakalungkot eh. No, kaya nga 'di ba sa kasali sa corporate prayer natin yung division, nangyayari po talaga 'yun. Sa sobrang talino ng tao, nabobo naman talaga kung iisipin. 'Di ba? Kabobohan lang 'yun. Doon nagkaka-divide yung mga tao. Yun na, doon na po tayo malulungkot. 'Di ba? So nawa po kapag tumalino kayo, ay ibig ko ba sabihin, kapag dumami na yung kaalaman ninyo, nagbabasa na kayo, wag nawa na magka-divide tayo. Hindi. Okay? Kaya ang ganda nung sinabi ni Charles Spurgeon, sabi niya, bumisita ka sa mga libro. Bumisita ka sa mga libro, pero ang bahay mo, Biblia. Sabi niya gano'n. Diba? Ito kasi mga pastor na ito, doon na naman lagi sa libro. Hindi na sa Bible. Ay, ayun, nagkakaroon ng division. Hindi, ganito, hindi, ganito. Wala na. Ganun talaga po kapag focus sa pagbabasa ng sinulat ng tao. Hindi sa Bible. So, kayo din, I encourage you na magbasa kayo ng libro. Pero wag na wag niyong papalitan yung libro ng salita ng Diyos. Okay? Alright, nasa na ba tayo? Okay? So again, wag po nating ililimit, okay, ang Diyos sa iglesia. Ngunit, yung tinuturo natin ngayon, pinapakita nito na pinili ng Diyos na gamitan ng iglesia bilang kanyang pangkaraniwang paraan sa paggawa ng kanyang misyon. Okay? So, tandaan po natin ito. Hindi limitado ang paggawa ng Diyos sa iglesia. Maaari niyang gawin ng anumang paraan kung loobin niya. Yun nga po yung sinabi ko kanina.
ngunit malinaw na niloob niyang gamitin ng iglesia. O, di ba? So again, pwedeng gamitin niyo ng Diyos, pero isa sa malinaw na inihayag sa atin, gagamitin niya ang iglesia. Kung kaya, ang pagpapatibay ng iglesia o pagpapatibay ng mga mananampalataya ay layunin ng iglesia. That's why kailangan nating pagtibayin ng isa't isa. Bakit? Kasi tayo ang ginagamit ng Diyos. So kung dito pa lang sa loob natin, meron ng, di ba, watak-watak or hindi pagkakaintindihan, paano tayo magagamit ng Diyos sa labas? Paano tayo magagamit ng Diyos sa kanyang layunin? Di ba? Kaya first things first, pagtibayin natin ang isa't isa. Di ba? Hindi po ipinangako ni Kristo ang pribadong Kristyanismo na hiwalay sa iglesia. Hindi po ganun yun. Wala pong private Christian. Ang isang mananampalataya, parte yan dapat ng iglesia. At hindi po ipinangako ni Kristo na ang paglago na hiwalay sa salita. No? Hindi rin ipinangako ni Kristo na lalago ka kung hiwalay ka sa mga sakramento. Hindi rin ipinangako ni Kristo na lalago ka kung hiwalay ka sa pakikisama. Di ba? So, yung mga ina-isolate yung kanilang sarili, actually, hindi yun magpapatibay sa kanila. Mas lalong magpapalubog yun sa kanila. You see? Pero ano pong ipinangako ng ating Diyos? Sabi niya, itatayo niya ang kanyang iglesia. You see? At pagpapalain ang mga karaniwang kaparaanan na kanyang itinatag. Kaya po mga kapatid, dito tayo magtatapos. Mahalagang tandaan natin na nagliligtas si Kristo ng mga individual. Tama? Nagliligtas si Kristo ng mga individual, ngunit hindi niya sila iniiwan upang mamuhay ng hiwalay sa kanyang iglesia. No? Ulitin ko, nagliligtas si Kristo ng mga individual, ngunit hindi niya sila iniiwan bilang individual na mananampalataya. Bagkus, sila ay dinadala sa kanyang iglesia. And again, gagawin nyo ng Diyos, dadalhin ng Diyos ang isang tao sa iglesia sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng iglesia. Yes. Okay? So, first things first, pagtibayin natin ang loob. Pagtibayin natin ang isa't isa. Pagtibayin natin ang iglesia. Okay? Ngayon, may 16 minutes tayo. Let's discuss. Bakit minamaliit ng maraming Kristiyano ngayon ang lokal na iglesia? Sa tingin niyo, bakit maraming tao ngayon minamaliit ang lokal na iglesia? Ano sa tingin niyo yung mga dahilan? Yung ibang tao nag-uisip sila, okay lang na hindi ako magsimba. Okay lang na hindi ako parte ng isang iglesia. Ngayon, ano yung mga dahilan? Sa inyong experience, sa inyo pong mga nakikita, yes, Ate Jill. Ano po? Hypocrites. Yes, kasi sasabihin nila na nampalataya sila pero hindi naman tunay na sumusunod. At isa doon, hindi nila sinusunod ang pagsamba, which is ang pakikipagbilang sa iglesia. Sadly, maraming taong ganun. Yun talaga yung isa sa mga dahilan po talaga. No? Alam lang nila pero wala, hindi nagbubunga yung pananampalataya. So, let's pray for them. Ano pa po? Bakit po yung iba minamalit ang iglesia? Ano? Para maiwasan natin. Yes, ano yun? May sagot ka, Zoe? Malayo po kasi ba? Ayun ba? Ano yung sagot mo? Ano pa? Okay. Hindi maayos na yung pakikitungo. Pakikitungo ng tao sa iglesia, tanongin mo si Mami. Pakikitungo ng tao sa iglesia or pakikitungo ng iglesia sa ibang tao? Kasi sabi ni Zoe, hindi daw maayos yung pakikitungo. Tama yon. Pero linawin natin, pakikitungo nino? Ng tao
sa iglesia or ng iglesia sa tao? Ng tao sa iglesia. Hindi maayos ang pakikitungo nila sa iglesia. Pwede example? Ah, so ibig mo sabihin, pakikitungo ng iglesia sa tao. Tama? Okay, okay. Well, actually, yes. Actually, yun yung isa sa mga nasa isip ko din ngayon. Yung pakikitungo ng iglesia sa tao. So, since nabanggit yung kay Mr. Aragon. Ah, yeah, Mr. Alvin. Sir Alvin. Ano sa tingin nyo yung ginawa niya? May mali ba siya o may tama siya? Parang pareho lang, no? may at ang malinaw, may tinamaan siya. Yes. Pero, hindi, no? Since nabanggit kasi ni... nagalit din si Boy Abunda. So, discuss natin. Tama ba yung ginawa ni Alvin o hindi? Tama. Ayun. Next question. Ang approach siya ba ay mali o tama? Paano nyo nasabing tama? Opo. Sabi nyo, mali ang approach niya. So, para sa'yo, tita, tama yung ginawa niya. Even yung pamamaraan niya, tama naman. Ayun yung tanong. Bakit naging mali yung pamamaraan niya? Anong mali sa pamamaraan niya? Okay. Ano bang sorry kasi hindi ko kasi pinapanood eh. Hindi ako maano na sa social media, no? Bakit ba? Paano niya ba sinabi? Ah, yes, alam ko po 'yon. Grupo na lang, wag na banggitin yung pangalan. Yes, yes, sexy. Dapat maganon. O saan po doon yung mali na pamamaraan niya? May sinasama pa siya na ibang tao. Oo. Ibang tao na. I see. Yun yung nakikita ng mga tao, no? Mali yung ginagawa nila. Ah, Apo. Ano ko lang po, tinanong ko lang din sa inyo kasi may pagkakataon na siguro haharap din tayo sa ganong pagkakataon. Well, siguro para maging mabuti yung approach, pwede tayong magsalita ng matatalim, pero dapat yung pagsasalita na yon yung salita ng Diyos. Siguro ang naging ano lang ni Mr. Alvin is
ano siya, yung parang nasali-sali na kasi din yung ibang tao na nagbanggit na siya ng pangalan. Pwede na lang, pwede naman yon. Basta general na lang na pagsabi. No? Kaya lang, yun nga, ganun ang kanyang naging pananalita. Pero pwede yon kung personal. Pero yung sa mga interview, general na lang din natin. Siguro hindi naman tayo abot sa ganong interview, no? Hindi naman tayo interviewin. Pero yun lang, ah, ah, hindi ibig sabihin na dapat mapagmahal tayo na sa pag-aano sa kanila ay ibabalik tutuin na natin yung salita. Wag din. Mali din yun. Yung pagmamahal is actually kahit masakit yon na pananalita, pero nagiging tapat tayo sa salita ng Diyos. Yun dapat. Ah, 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 katuroan. Ah, mm, yes. Ayun, yun yung tamang approach. Kasi nilinaw mo sa simula pa lang, although makakapagsalita ka talaga ng masakit sa kanila, I mean, masasaktan sila, pero kasi naging nilinaw mo na ginagawa mo yun upang, di ba? Yun yung tamang approach. Ganun dapat tayo. Hindi ibig sabihin na mapagmahal tayo, ayaw natin silang masaktan. Well, dapat lang talaga silang masaktan, lalong-lalo na mali ang kanilang pinangahawakan. So, wag natin yun babaloktutin. So, okay lang yun, no? Yun lang naman na ano ko lang para maging paalala sa atin yun. Kasi soon, kapag tayo po ay nag-iebanghelyo, may ganun talagang darating kasi. Lalo na pag mga ngayon kasi ang pinakano na issue LGBT eh. Pag nakausap mo sila, ano sasabihin mo? 'Di ba? So, kami, ni Jamie, kapag nag-share kami, ano kasi ngayon, medyo iniba na namin yung konti lang naman, yung pag-share namin ng gospel. Ako ngayon, kapag nag-share ako ng gospel, di ba, yung Ten Commandments, apat lang na inaano natin usually. Ngayon, kami, yung buong Ten Commandments, iniisa-isa na talaga namin. Then, ang ending namin is, sinasabi talaga, if you will not repent, and if you will die, you will go to hell. Yun isang ano yun, isang direktang ano yun, pagsasalita yun, 'di ba? Pero huwag tayong mangingimi na sabihin yun kasi totoo naman. Na kapag hindi ka nanampalataya, you're still condemned. You will go to hell. So, ganun po yung aming pag-aano ngayon. And ito rin yung suggestion ko sa inyo, gamitin nyo na yung buong kautusan. 10 Commandments. So ngayon, magsimula na tayong mag-memorize ng 10 Commandments. Kasi wala talagang takas yung tao. Sasabihin niya talaga na guilty. Yung iba kasi yung una nating paraan, yung apat lang, tatawan-tawanan lang. Tapos sasabihin ay 50-50 siguro. Hindi talaga nila makita na guilty sila. Ngayon, napansin namin, binuo namin yung 10 Commandments. Kahit hindi ko tinatanong, di ba? Dati tinatanong natin, nagsinungaling ka na ba? Di ba, ginagana natin. Ngayon, hindi ko na sinasabi yon. Sinasabi ko lang, pinapaliwanag ko, at then sinasabi ko sa kanila, tingnan nyo, kung lumabag kayo, hindi. Then at the end of the 10th commandment, sasabihin ko ngayon, guilty ka o not guilty. Alam mo, nag-iiba talaga yung ano nila, no? Nag-iiba yung ano nila, yumuyo ko talaga sila. Guilty. Yes po. Um, yes. Paano nyo po yung sasagutin? Paano nyo yung sasagutin? Yes. Even, yun ang sinabi ng Panginoong Jesus. Okay. Ay, abolish. Okay, pwede yon. Pwede yon.
Yes, pwede po yun. Mm. Yes, tama po yun. Kaya lang yun nga, sasabihin niya, wala naman na yun sa New Testament. Parang yun. Yan, paano natin mapapaliwanag? No? Two commandments na lang. No? Alright. Sige po, paano natin yun mapapaliwanag? Kasi sabi nga naman ng Panginoong Jesus, the first and the greatest commandment, the second and the greatest commandment. Okay. Paano nyo pasasabihin? Kasi yun daw sinabi na wala na yung 10 kautosan. Ngayon, paano po natin yun sasagutin? Baka dumating sa inyo to no? 4 minutes na lang. Sige na. Paano sasagutin yon? Actually, sige. Okay. So, masasabi mo na sa 2 kautosan na yon masusunod ang 10 kautosan. Paano? Ano? Dapat pala may mic pa rin. Sorry, hindi ko marinig. Okay. Okay, ano po? Naka-on na yan. Ang cute naman ng boses niya. Pagmamahal po, loving one another and loving Christ. Yun po ba yun? Okay. True love po, hindi nyo po magagawa yung mga ganong bagay sa isang tao or like sa Panginoon, ganun. Yes, malapit na. Bigyang linaw na lang natin. Okay. Ganito pa sasabihin nyo pag anong sitwasyon. Sabi mo, Brad, tama ka doon. Unang utos at the first and the greatest command is love the Lord your God with all your heart. Ngayon tatanungin kita, Brad, paano mo mamahalin ng Diyos with all your heart? Tatanungin, sabi niya, o nga no. May malinaw kung paano. Ganito. Thou shalt not serve other gods before me. Huwag kang mag-uukit ng ibang larawan. Huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa mawalang kabuluhan. And pabanalin mong Sabat. Obeying those first 4 commandments, you will love the Lord your God with all your heart. Now, paano mo mamahalin ang inyong kapwa? Obey your parents. Thou shalt not, ano yung the 6th commandment? Thou shalt not kill. Thou shalt not steal. Thou shalt not, teka, nagkamali ako. Kill. Thou shalt not kill. Hindi ko pa masyado memorize. Thou shalt not steal. Thou shalt not covet. Hindi. Ano yung pangalan niya? Adultery. Thou shalt not lie. And thou shalt not covet. Pag sinunod mo yung 6 na kautosan sa 10 kautosan, you're loving your neighbors. So, ibig sabihin, yung 2 commandments na yun is actually, ano lang yun? Kumbaga, sinamarize lang ng 2 yung 10 kautosan. So, sasabihin mo sa kanila, hindi tinanggal ng Diyos ang 10 kautosan. You see? Kasi paano mo hindi gagalang ang magulang mo kung susundin mo yung pangalawa? Love others. Ha? Paano mo papatayin yung iba kung susundin mo yung love others? Paano mo nanakawan yung iba kung susundin mo yung mahalin mo yung iba? You see? So, hindi nawala ang 10 commandments. Inano lang ng Panginoong Jesus. Kaya nga, di ba, anong sabi doon? In these 2 commandments, nakahang ang lahat ng commandments. Well, ibang konteksto yun actually. Ibang kontekst yun. Ibang kontekst yung hindi ako pumarito upang alisin ang kautusan, but to fulfill it. Well, tama yon. Pero ibang konteksto yon. Ba yung context ng sinabi ng Panginoong Yesus yung ito yung greatest commandment and in these 2 nakahangang lahat ng kautusan. Kaya nga 'di ba pag ginawa mo tong 2, nasunod mo ang buong kautusan. You see? Why? Kasi yung 10 kautusan nandoon. So hindi po nawawala. So tanungin niyo lang, sige, paano mamahalin ng Diyos? Ng buong puso. May guide ang Diyos, yung unang 4. Paano mamahalin yung iba? May guide ang Diyos, yung pangalawang 6. You see? Okay? So always, again, memorize nyo na po yung 10. Ako medyo na-memorize ko na dahil nga sa pag-share ng gospel. Unang ginawa ko po, may copy ako sa cellphone.
kalaunan, wala na, naano ko na konti. Yun lang, yung adultery lang pala nakakalimutan ko. So, dito tayo magtatapos mga kapatid. Again, ito yung pangalawang layunin ng iglesia, pagpapatibay ng iglesia. Okay? I think next week, hindi pa next week yung pangatlo. Okay? Pray muna tayo. Our Father in Heaven, maraming salamat po sa iyong salita, sa pagpapakita sa amin ng kahalagahan ng tunay na pagsamba sa iyo dahil dito dumadaloy yung pangalawa pang layunin. At nawa panalangin ko ang tunay na pagsamba ng bawat isa sa iyo, O Diyos. Pagtalikod sa mga kasalanan, pagpapakumbaba, pag, pag-alis ng pagsunod sa aming mga kagustuhan, bagos ang pagpapasakop na sundin po ang iyong kalooban. At iyon ay magdudulot upang kami ay tunay na may pagmamahal sa isa't isa sa kapamananampalataya na pagtitibayin ang bawat isa dahil sa biyaya mo kami po ang iyong kasangkapan para po maidala ang iyong biyaya sa ibang tao at even sa kapwa mananampalataya. Sa biyaya mo, O Diyos, ito ay aming magagawa sa pamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob mo sa amin na naninirahan sa amin. Purihin ka, O aming O Diyos. Ito aming panalangin. Amen.